Musta mga idol? So Halloween na ngayon no? Kaya magkukwento na naman ako ng nakakatakot na na-experience ko nung nandun pa kami sa probinsya. Bago natin simulan ng video na ito, make sure nakasubscribe ka na at nakalike. So simulan na natin. Nangyari ito nung nandun pa ako sa probinsya. Siyempre, meron kaming bahay dun. At sa tapat ng bahay namin, merong puno ng balete. So, palagi kami naglalaro sa tapat nun. At yung isang araw, habang naglalaro kami, sabi ng isang kaibigan ko na batuhin namin ang puno ng balete. Uy, Gabe, batuhin natin yung puno ng balete. Ayaw ko. Ayaw lang. Sige, tara, batuhin na natin. At pinatungan nila ang puno ng balete. Kinabukasan nun, inabalitaan ko na lang na nagkasakit sila lahat dahil daw meron silang nasugatan na engkanto. At mula nun, hindi na ako nagpunta sa puno ng balete. At meron pang isa nun, habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko na malayo naman sa puno ng balete. At habang tumatakbo ako nun, bigla na lang ako nadapa. Kahit naman walang bato sa paligid ko, bigla akong nadapa. Akala ko, normal lang yun na pagkadapa. At kinabukasan nun, bigla akong nilagnat. Sobrang init ng katawan ko. At akala ni mama na normal lang yun na pagkalagnat. Pero habang tumatagal, lumalala ang sakit ko. Kaya nag-alala na yung mama ko. At sinabi ko sa mama ko ang nangyari nung nadapa ako. Kaya nagdinala siya na meron ako nakasabayan na engkanto. Kaya kinabahan na ako. At makalipas ang 4 na buwan, hindi pa rin ako gumagaling. Kaya pumunta na yung mama ko sa balete at kinausap niya ang puno ng balete. At sinabi niya na bakit nagkasakit ang anak ko. Meron ba siyang nagawa? At kinabukasan nun, merong napanaginipan ang nanay ko. At ang sabi niya sa akin na mayroon daw nagpakita sa kanya sa panaginip na habang tumatakbo ako, meron ako nabangga na engkanto. Bata rin kagaya ko pero mataba lang. At meron pang sinabi ng nanay ko na humihingi ng patawad ang nanay ng bata. At meron pa siyang nabanggit na tumindig talaga ang balahibo ko. At ang sabi niya na habang tumatakbo daw ako, nabangga ko siya. Kaya nagalit siya at sinakal niya ako. At kinabukasan din yun, inawala na yung lagnat ko. At laking pasasalamat ko na hindi ako napano. At mayroon pang isa na na-experience naman ng tatay ko. Habang umuupo siya sa labas ng bahay namin, mayroong nagsabi na mayroon daw kasama si Papa na umuupo. Pero sabi na naman ng papa ko na siya lang mag-isa raw. Pero hindi naniniwala ang tao na kumausap sa tatay ko kasi mayroon siya nakita daw na maputing babae nakasama nakaupo sa tatay ko. Mula nun, hindi na maupo sa labas ang tatay ko. So dito nang tatapos yung video natin. I hope na nag-enjoy kayo. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. At alam ko na late ko na na-upload ang video na ito. So bye bye. Peace at sana out sa mga logi natin dyan.